Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Boy Abonda sa interview niya kay Auntie Claire. Ang tanong, how long will you defend the president? Ang galing na tanong. Ano? By the way, sa mga journalist, isa itong si Boy Abonda ang hinahangaan ko. Very, very objective siya na magtanong. Siguro may personal bias niya. Kailangan once na nag-interview na siya, tunay siyang journalist, both sides ang pinapakita niya. Sana dadami pa ang mga journalist katulad ni Boy Abonda. Okay, so ito na. Ang Auntie Claire Castro na dati taga-batikos ni BBM. Nung vlogger ba siya, ang dami niyang batikos kay BBM. Ngayon, siya na ang number one defender. Kaya ang ganda ng tanong, how long will you defend the president? Ang ganda ng sagot. How far would you go to defend the president? As long as we will be telling the truth. Hindi naman ako pwede magtanggol kung may lilihim tayo na mali. So, as long na alam ko ang ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol ko. Hypothetical. Alam mo na hindi na tama. Would you still stand by the president? I will tell you. That's not correct. That's wrong. Let's make an action on that. Do you have that kind of a relationship? Nasasabihan ko po ang Pangulo. Nabibigyan ko po siya ng advice. Nasasabihan ko po at nakakapag-suggest po. Without him reacting, without him, reacting in a way that, you are his spokesperson and you should just be. Kasi ang kailangan po ng Pangulo, hindi lang sip-sip. Kailangan po niya ng mga taong magbibigay sa kanya ng tamang impormasyon. Meron po ako isang example. Meron po isang naturalization na inyain. Halos lahat ng lawmakers ay approval. And then, alam ko na mukhang medyo hindi magiging maganda yung sitwasyon. So I told him, sir, kindly review this bill. Ito naturalization, application for the naturalization pending before the Congress. At isasabit sa inyo, just try to study that. And he did. He vetoed it. After 3 months or 2 months, that person was accused of kidnapping. So nakikinig ko ang Pangulo. Let's make a way. Galing, no? Kung ang ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol ko. Sabay-sabay. Hypothetical. Alam mo na how far would you go to defend the president? As long as we will be telling the truth. Basta nagsasabi tayo ng totoo, didepensahan ko ang Pangulo. Tamang ginagawa niya. Kaya nandyan ako. Sige, pagbigyan natin si Auntie Claire. Ano ba yung mga tamang ginagawa ng Pangulo? Yung kanyang ratings. Tumaas nga. Kaya tama ang ginagawa ng Pangulo. Tumaas ang kanyang rating. Ang laki ng pagtaas. From negative 3% sa survey ng SWS ba o Pulse Asia, napapagbalik. Basta, from negative 3, tumaas ng negative 15. O, di ba? Tama ang ginagawa ng Pangulo. Kaya, Auntie Claire, sige, depensahan mo lang. Yan, ang mga tamang ginagawa ng Pangulo. Ano pa? Tamang ginagawa niya dahil masyado nang bumaba ang foreign direct investment natin. Yung data ng Central Bank ba yun na i-publish. Noong first quarter of 2025, mayroong 2.17 billion US dollars na foreign direct investment. This year, first quarter, naging 1.7, nabawasan po ng 1 billion US dollars ang foreign direct investment. So, tama ang ginagawa ng Pangulo. Ano ba? Economy natin. I think first quarter, ang growth lang natin is 2.something%. Grabe na ang ating ekonomiya is spaghetti pababa ng pababa. Inflation. Ano na bang inflation natin? I think 7.2 or tumaas na 7.6. Pinakamataas na. Halos sing taas na nung pandemic. Unemployment rate. Napakataas na ang employment, halos pa nakalimutan ka na yung percentage. Yung mga ganyan, yan yung mga palatandaan na tama ang ginagawa ng Pangulo. Yung pagkawatak-watak ng Senado. Ngayon lang ako naka-experience ng Senate na grabing pagkawatak-watak. Ilang presidente na ang napagdaanan ko. Marcos Sr.,
may isip na ako noon, nung Marcos Senior Presidency, hanggang ngayon, this is the only presidency na grabing bangayan sa Senado. Bakit? Dahil tama ang ginagawa ng Pangulo. Nag-create siya ng Senate of Malacanang. Oh. Example na lang, yung si Senator Sherwin Gatchalian, nag-post siya. Sabi niya, sundin natin ang iniutos ng konstitusyon na 16 votes ang kailangan para sa conviction ng isang impeachable official kay BP Sara. Tama. Pagkatapos lang ng isang oras, tinanggal niya. Oh, ano sa tingin niyo? Bakit tinanggal? Oh, dahil tama ang ginagawa ng Pangulo. Ang daming tamang ginagawa ng Pangulo. Kahit yung pagkidnap, group effort kay Tatay Digong. Tama yun. Kaya nagkakawatak-watak na tayo ngayon. Kaya, pagbisita niya sa Jensan, sinisigawan siya ng Duterte. Ano pa, saan pa yun? Yung sa Manila, sa isang gym, kasama niya si Mayor Isko Moreno. Sinisigawan ng mga tao ng Duterte. Kaya, tama. Tama ang ginagawa ng Pangulo. Sige, Auntie Claire, mabuhay po kayo. Ipagtanggol niyo pa ang Pangulo hanggang sa dulo ng 2028 para lalong makita, according to BP Sara, gusto niyang matapos ng presidente ang kanyang termino para makita ng taong bayan kung gaano kawalagya ang amo ni Auntie Claire. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yan ako sa balay ni Auntie Carmela Sabinoy nga taga Barangay San Rafael, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang natabangan na mugero ug muna pod ni ang itsura sa iyang atop nga iyang pulihan karon sa gitabang sa iyang nga yero. So makita gid nato nga mga dagko na gid kayo og buslot ang iyang atop. Og ang kinidapit gani trapal lang. Ang so na tubig nga naputos sa trapal. So mo na ni ang gitabang nga namo nga yero nga napulo ka buok nga di 8 kataas.